Noong Oktubre 20, 2025, opisyal na naghain ng liham ang mga grupong Tindig Pilipinas at Akbayan Party List sa Office of the Ombudsman. Humihiling ng masusing imbestigasyon hinggil sa paggamit ng confidential and intelligence funds ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pamumuno sa Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa mga ulat, layunin ng hakbang ng dalawang grupo na tiyakin na ang mga pondong inilaan para sa mga sensitibong operasyon at intelligence activities ay ginagamit ng wasto at naaayon sa layunin nito. Binibigyang diin nila ang pangangailangan ng transparency at pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Ang CIF ay pondo na inilaan para sa mga operasyon na may kinalaman sa pambansang seguridad at intelligence. Dahil sa sensitibong kalikasan nito, limitado ang kaalaman ng publiko sa detalye ng paggastos. Ngunit tuwing may hinala ng maling paggamit, nagiging kontrobersyal ang CIF. Noong 2022, naitala ng Commission on Audit na nakatanggap ang OVP ng 125 million pesos CIF na nagamit sa loob lamang ng 11 days. Ang paggamit ng pondo ay nagdulot ng mga tanong sa tamang pamamahagi at layunin ng CIF. Samantala, mahalagang malaman na ang Office of the President ay mayroon ding CIF. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, humihiling ang OP ng malaking pondo para sa CIF para sa susunod na taon, higit pa sa kabuuang pondo ng OVP. Sa kabila nito, ang panawagan ng Tindig Pilipinas at Akbayan ay nakatuon lamang sa CIF ng OVP at DepEd at hindi sa OP. Walang ulat na nagsusulong ng imbestigasyon sa CIF ng OP sa ngayon. Sa OVP-CIF ng dalawang grupong ito ay nagdudulot ng mga katanungan kung bakit hindi rin isa sa ilalim sa parehong imbestigasyon ang CIF ng Presidente, lalo na't mas malaki ang halaga at kaparehong sensitibong layunin. Tinanggap ng Office of the Ombudsman ang liham mula sa Tindig Pilipinas at Akbayan at sinabing pag-aaralan nila ang mga dokumentong isinampa. Pinaiimbestigahan po ni Kiko D kasama tong mga akbayan, no? Tindig Pilipinas, coalition po ng kung ano-anong pro-democracy groups. Si Kiko D, yung spokesperson nitong Tindig Pilipinas, kasama po tong bagong chairman ng Akbayan, ay nagsampa po ng sulat sa ombudsman para imbestigahan ni Crispin Remulla ito pong confidential fund. Ang galing naman ng timing mo, Kiko. Kiko D, apo po to ni Cory. No? Ganyan po ka-inutil tong mga dilawan. Kasama yung Akbayan, tsaka yung mga Cory-Cory. Alam niyo po kung bakit? Napakalaking issue po ng mga flood control projects. Mga ninakaw sa flood control. Kaya itong mga pamilya na to, peste talaga sa atin to eh. Ito mga pesting pamilya eh. Dapat dito na nahimik na kayong mga Aquino. Wala naman kayong nakadalawa. Ito baka nakakalimutan lang nitong mga Aquino na to. Nakadalawang Aquinong presidente na kami. Ang Pilipinas po nakadalawang presidente na. Na Aquino. Wala rin. Panay corruption lang. Tapos nagtatangka na naman kayong ibalik tong mga Aquino na to dito naman sa Kiko D. Mga peste kayong mga pamilya kayo, pabalik-balik kayo sa politika. Wala naman kayo nagagawang matino. Parehong-pareho ng mga Marcos eh. Ewan ko ba na-attract nila yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kanya-kanyang nakaw eh. Basahin po natin bakit po nila pinaimbestigahan. We went to the lower house but it seems they waited a long time before elevating the case to the Senate. In the Senate, they choose not to continue the hearing. Hindi makaintindi to. Hindi mo ba naintindihan yung sinasabi mo?
May nagsampa na nga na reklamo sa Supreme Court, nagsampa na ng reklamo, ang dami na pong nagsampa na reklamo dyan sa confidential fund. Okay. Ano ba ang problema ninyo? The Vice President must also fully explain how the confidential funds under the Office of the Vice President and the Department of Education were used. Okay. 'Di ba? Ang gusto ninyo, kaya kayo sumulat sa Ombudsman dahil gusto ninyong explain ng Office of the Vice President paano niya ginamit yung confidential fund. Okay. Tanong, naintindihan mo ba yung meaning ng confidential fund? Pag sinabing confidential, hindi po talaga pinapaliwanag yan. Okay, ikalawa kong tanong. Kung gusto nyo talagang malaman yung confidential fund kung saan ginagamit, bakit Vice President lang? Mas malaki ang confidential fund ng Pangulo ng Pilipinas. Diba? So ano ibig sabihin yan? Hindi naman talaga nyo gusto na ipaliwanag kung saan ginagamit yung confidential fund. Kasi kung totoo kayo na gusto ninyong malaman yung pinagagamitan ng confidential fund, bakit interesado lang kayo sa paggamit ng Vice President? Di po ba? Di nyo po ba naisip yun? Una, confidential yan, di ba? Confidential. Hindi mo talaga dapat pinapaliwanag. Confidential nga eh. Alam niyo po ba na bawal tignan yung confidential? Sa US, malaking kasalanan po yan. Presidente na si Donald Trump pag may confidential na nakalagay doon, bawal nila basta buksan-buksan. Malaki pong kasalanan sa batas pag yung confidential, kahit na anong confidential ay inalam mo. Lalo na kung pinaalam. Hindi kasi alam nito ni Kiko eh. Ipapaunawa ka sa bugok na Aquino ka, kayong mga salot na Aquino, ipapaunawa ko sa iyo. Kaya nila gustong ipaliwanag ni BP Sara yung laman ng confidential fund kasi sasampahan nila ng reklamo si BP Sara once na dinivulge niya kung paano ginagamit yung confidential fund. Bawal mong sabihin. Bawal mong sabihin kung ano ang nilalaman ng paano mo ginamit ang confidential fund. Alam mo, sabi ni Guanzon, dating COA pala yan si Guanzon. Ilalagay mo lang sa sobre, yun na yun. Hindi pwedeng sabihin sa bugok na katulad mo, Aquino D. Oo, bugok ka kasi hindi mo naintindihan yung meaning ng confidential. O ikalawa, bakit ayaw nyong malaman din yung confidential fund ng Pangulo? Mas mataas yun. So hindi totoong confidential fund yung pinaggamitan ng confidential fund ng gusto nyo. Ang gusto ninyo, palabasin na meron talagang katiwalian. Luma na yan eh. Uunahin mo pa ba yung katiwalian na yan? Pero tanong, sumulat ka rin ba sa Ombudsman para madaliin yung ghost project? Wala. Basta yung lantad na pagnanakaw, wala kayong pakialam. Bakit? Hindi naman involved si Sara Duterte dyan eh. So, ang linaw po eh. Ibig sabihin, ikaw bugok na Aquino ka, nakikisaw-saw ka pa. Si Sara Duterte lang talaga, punteriya ninyo. Okay? Ngayon, isa pang tanong. So wala rin kayong interes na habulin yung mga magnanakaw sa flood control. Kaya nang gulo to eh. Noong September 21, ginulo ninyo. Nang gulo kayo ng rally. Ano ibig sabihin? Kasi kung ano-ano yung pananaw ninyo. Bayaan nyo, babawian din kayo ng mga nautonyong artista. Kasi yung mga nautonyong artista, lalo na yung si Regine Velasquez, na-realize niya, tuloy pa rin ang pagkaltas sa kanila ng budget, hindi pa rin natitigil yung pagnanakaw sa 2026 budget ng DPWH.
O, ano sabi, inamin ni Vincison na hindi naman kasi akin yan eh. Sa 2027 na lang bumawi. Kaya ka nga eh. Kaya ka nga, ikaw nga ang sekretary para itama mo eh. O, ikatlo. Eto hindi ako nagkamali. Nagsampa ng sulat. Sulat lang po yung sinampa nila. Kung totoo kayong may nakitang katiwalian, kung totoong may nakita kayong katiwalian, ano dapat isasampa nyo? Kaso. Dapat sasampahan nyo ng kaso. O dapat sasampahan nyo ng reklamo. Inuuto nyo lang yung tao eh. Kunwari may sulat kayo, kasi pag mga ganyan, papakitang ganyan, kaso yan eh. Pero kakaiba. Sulat lang. Nagsampa lang kayo ng sulat. O, di ba? Wala lang. Propaganda lang yan. Pumunta kayo sa ombudsman. Ito po. Hindi po kami nagsampa ng kaso. Anong ginawa nyo rito? Sumulat lang po kami. Sumulat lang kayo. Ang dami nyo pang press na inabala. Sulat lang po yun. Wala po silang sinampang kaso. Sinasampa lang nila yung sulat. Abnormal nga. Pupunta ka sa ombudsman, magbibigay ka ng sulat, tapos may mga kala mo kaso yung... Alam niyo yung sulat? Dear Ombudsman, pwede po bang imbestigahan ninyo ang confidential fund? Ang dami na nag-imbestiga, iho. Ilagay mo sa tuktok mo, na kulang sa tornilyo, ang dami na nag-imbestiga ang congressman, ilan salang na yan. Wala pa rin silang ebidensya na nakita na nagnakaw si BP Sara. Sulat lang. Puta, nagpunta ko pa ng ombudsman.